Narinig niya ang marahas na paghinga na para bang may pinanggigigilan. Isang mahinang ungol ang muli niyang narinig, dahilan upang mapasinghap si Jaytan. Samantala, lingid sa kanilang kaalaman na may mga pares na mga mata ang natatakam na nakatingin sa tiyan ng buntis. Pilit nitong pinipigilan ang pagtulo ng malapot na laway. Naghanda pala ng isang sorpresa ang kanyang pamilya at ilang kamag-anak para sa kanya. Malaki ang kanyang pasasalamat na nakabisita ang kanyang mga magulang sa kanila. Dumating din ang kanyang nag-iisang kapatid kasama ang asawa nito. Nakaalalay agad si Jaytan sa kapatid dahil buntis ito. Masaya nilang pinagsasaluhan ang mga inihanda ng kanyang pamilya. Pagsapit ng hating gabi, nag-uwian na ang iba nilang kamag-anak. Nagpaiwan naman ang kanyang dalawang pinsan kasama ang mga magulang ni Jaytan at ang kanyang kapatid at asawa nito. Maaga namang natulog ang kanyang mag-ina. Lumipas ang ilang buwan, ipinaalam ni Matet na buntis siya sa pangalawa nilang anak. Laking tuwa ni Jaytan nang malaman ang pagbubuntis nito. Kinahapunan, masayang umuwi ang kanilang anak galing sa eskwela. Masayang masaya ito nang malaman na magkakaroon na siya ng kapatid. Natuwa naman ang mag-asawa dahil nakikita na nilang mapagmahal na kuya si Ken. Nangako pa ang anak na hinding-hindi magiging pasaway upang maisilang ng kanyang ina nang malusog ang kapatid. Bumili ng manok na Bisaya si Jaytan upang makahigop ng mainit na sabaw ang asawa. Ito kasi ang pinaglilihan ni Matet. Pumunta pa siya sa bayan upang magpatulong kay Wancho na humanap ng mabibilhan ng Bisayang manok. Hindi na ni Jaytan pinauwi si Wancho dahil gabi na. Tinawagan na lang niya ang tiyahin na sa bahay na patulugin ang pinsan at bukas na ng umaga niya ito ihahatid. Sa silid ni Ken, pinatulog ni Jaytan ang pinsan. Nasa kasarapan ng tulog si Jaytan nang bigla siyang magising nang may bumagsak sa kanilang bubong. Nilingon niya si Matet. Napakahimbing ng tulog nito. Pinakiramdaman muna niya ang paligid bago tumayo at sumilip sa bintana. Nakita niya ang mga aso na tumatahol at nakatingin sa kanilang bintana. Lumabas siya ng silid upang pumunta sa kusina. Kukunin niya sana ang kutsilyo nang bigla siyang makarinig ng may hinang kaluskos sa may pinto. Marahan siyang lumapit sa pinto at nilapit ang tainga. Narinig niya ang marahas na paghinga na para bang may pinanggigigilan. Isang mahinang ungol ang muli niyang narinig, dahilan upang mapasinghap si Jaytan. Nagkaroon siya ng idea kung ano ang nasa labas. Pilit niyang nilalabanan ng takot, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mag-ina. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang sisidlang ng asin. Isinaboy niya ito sa bawat sulok ng bahay, pati na sa kanilang silid at sa silid ni Ken. Bumalik siya sa kanilang silid at taimtim na nagdasal. Nang wala na siyang maramdamang kakaiba, ay agad siyang bumalik sa higaan. Kinabukasan, tinanghali siya ng gising. Wala na si Matit sa kanyang tabi. Painat-inat siyang bumangon at dumiretso siya sa banyo upang maghilamos. Pagkatapos ay pumasok na siya sa kusina upang magtimpla ng kape. Naabutan niya na nag-aalmusal si Matit kasama si Ken at Wancho. "Napuyat ka ba sa bisita natin kagabi, insan?" "Sinabi mo pa. Abay, nagpapahiwatig na naman sila. Napakalakas talaga ng pang-amoy ng mga nilalang na yan. Teka nga, paano mo nalaman na may bisita tayo?" "Gising kaya ako. Nakiramdam lang ako sa paligid ng nakapikit. Alam ko nga na nagsaboy ka ng asin eh. Pikit lang ang mga mata ko dahil baka utusan mo akong tignan ng nasa labas." Natatawang sabi ni Wancho. Nagtatakang nagpalipat-lipat ng tingin si Matit sa dalawa. Hindi niya magets ang pinag-uusapan ng magpinsan. Napansin naman ni Jaytan ang nagtatakang tingin ng asawa, kaya agad na ikinuwento niya
ang pagbisita ng aswang kagabi. Halos lumuwa ang mata ni Matet sa gulat. Mabuti na lang at nagising ang asawa niya dahil kung hindi, baka mapahamak na silang dalawa ng kanyang ipinagbubuntis. Tuwing dapit hapon, hindi nakaligtaang maglagay ng asin at bawang sa buong bahay ang mag-asawa. Madalas na kasi silang bisitahin ng aswang. 8 buwan na ang tiyan ni Matet nang magdesisyon sila ni Jaytan na sa probinsya siya manganak. Doon sa kanyang biyanan. Natatakot kasi siya na baka bigla silang atakihin ng aswang kung sakaling gabi siya manganak. Pumayag si Jaytan sa kanyang suhestyon. Ang mga magulang ni Matet ang tumayo sa kanilang bahay at magbantay sa kanilang computer shop. Ipinaalam muna ni Jaytan ang anak sa advisor nito. Laking tuwa ng mga magulang ni Jaytan nang makita sila. "Jaytan anak, mabuti at naisipan yung mag-asawa na magbakasyon dito. Matagal-tagal na din na hindi kayo nakadalaw sa lugar natin." Masayang bungad sa kanila ni Aling Nene, ang ina ni Jaytan. "Nais ko kasing dito manganak sa probinsya, Nay. Palagi kasi kaming binibisita ng aswang sa Manikling." "Abay, walang problema kahit dito pa kayo tumira hanggang gusto nyo. Walang polusyon ang kapaligiran. Palagi ka pang makakakain ng sariwang gulay at prutas. At higit sa lahat, hindi nyo na kailangang bumili ng mga gulay at prutas." Tugon naman ni Mang Bapi na nakauwi na pala. Dala ang isang basket ng mga prutas. Salamat po sa inyo, Nay, Tay." Nahihiya pang wika ni Matet sa dalawang biyanan. "Nako, pumasok na nga tayo, baka nangalay na kayong dalawa sa kakatayo. Sige na anak, Jaytan, doon mo na patulugin sa silid-siken. At mukhang pagod yata iyan kaya nakatulog." "Sige hunay." Kinahapunan ay dumating si Aling Nene at may kasama itong may katandaang babae. Ipinakilala ito ng kanyang biyanan sa kanya. Isa itong kumadrona at kilala ito sa kanilang probinsya. "Matet, si Kumaring Ason." "Kumare, si Matet, asawa ni Jaytan." "Suhi pala ang magiging apo mo, kumare. Abay, napakaswerte niyong mag-asawa at magkakaroon kayo ng anak na manghihilot." Nagtatakang napatingin si Matet dito. "Paano niyo nalaman, manang?" "Madaling mahulaan yan, ineng, dahil patulis ang forma ng iyong tiyan. Kailangang mahilot iyan para hindi ka mahirapan sa panganganak." Napatango-tango si Matet sa sinabi. Iginaya niya ang kumadrona papasok sa silid upang doon siya hilutin. Naghanda naman ng pangmeryenda ang kanyang biyanan. Makwento ang kumadrona at napag-alaman niya na nag-iisa lang pala itong kumadrona sa probinsya. Ito na rin ang magpapaanak sa kanya dahil malayo ang ospital sa lugar ng kanyang biyanan. Bumalik sila sa sala pagkatapos siyang mahilot. Dumating na rin ang kanyang asawa at biyanang lalaki galing sa pamimitas ng gulay. Hawak ni Jaytan ang tali ng kalabaw at dumiretso sa kulungan upang ilagay ang kalabaw. "Napakalusog ng sanggol sa sinapupunan mo, Matet. Kumare, ang swerte mo talaga at may 2 kang apo." "Hayaan mo, Mare, magkakaapo ka rin. Malay mo baka sa susunod na buwan magbuntis na si Leslie. Sabi mo nga, wala namang nakita ang doktor na may depekto sila ng kanyang asawa. Kaya malaki ang posibilidad na mabubuntis ito." Nakikinig lang si Matet sa pag-uusap ng dalawa habang kumakain ng merienda na inihanda ng kanyang biyanan. 2 linggo na mula nang dumating sila sa probinsya. Kabuwanan na niya kaya todo ingat siya sa kanyang mga galaw. Nagkayayaan ang pamilya ni Jaytan na maligo sa ilog malapit sa taniman ng palay. Bumili ng karne ng baboy at isda si Jaytan sa bayan. Naggatay na rin ng 3 manok si Mang Babi upang may pangpulutan sila sa iinuming tuba. Isa itong uri ng inumin na nagmumula sa katas ng nyog. Nanguha na rin ng buko si Jaytan upang gawing panghimagas. Tuwang-tuwa naman si Matet sa napakasayang buhay sa probinsya. Samantala, lingid sa kanilang kaalaman na may mga pares na mga mata ang natatakam na nakatingin sa tiyan ng buntis. Pilit nitong pinipigilan ang pagtulo ng malapot na laway.
Biglang sumipa ang sanggol na nasa sinapupunan ni Matet na nagpaigtad sa kanya. Kaya napahawak siya sa tiyan. Nang di sinasadyang napatingin siya sa taniman ng palay, may nakita siyang matandang babae na pailalim na tumitig sa kanya. Kinalapit niya ang asawa upang tanungin kung sino ang matandang babae, ngunit wala na ito sa kinatatayuan paglingon nila. Humilab bigla ang tiyan ni Matet, kaya agad siyang napahawak kay Jaytan. Inalalayan siya nitong maupo sa dala nilang upuan. Ayos ka lang? Nais mo bang umuwi? Ayos lang ako. Ayoko pang umuwi. Tignan mo, nag-e-enjoy pa si Ken sa pagligo sa ilog. Sumang-ayon naman si Jaytan sa asawa. Pagdating ng tanghali, nagyaya na siya kay Jaytan na umuwi. Hindi na kasi maganda ang kanyang pakiramdam dahil panay ang paglilikot ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Idagdag pa na napakamaalinsangan ang kanyang nadarama. Tumalima naman agad ito at kinuha ang bulso na may lamang mga prutas. Nay, tay, mauuna na ho kami. Hindi ho kasi maganda ang pakiramdam ko. Sige, liligpitin lang namin ito at susunod agad kami pauwi. Kinarga ni Jaytan si Ken dahil naglalambing ito sa kanya. Pagdating sa bahay, nagpahinga sa teres si Matet. Nawili siyang tumingin ng mga bulaklak sa hardin ng kanyang biyanan. Muli siyang nakaramdam ng paghilab ng tiyan hanggang sa sunod-sunod na pagsakit. Butil-butil na ang kanyang pawis sa noo at bahagyang namumutla. Bakit? Tarantang tanong ni Jaytan sa asawa. At agad na ipinatong sa mesa ang hawak na tasa na may lamang tinimplang gatas. Manganganak na yata ako. Kinakabahang niyang sabi. Bilis tawagin mo ang kumadrona. Ramdam ko na malapit nang pumutok ang panubigan ko. Ayaw niya sanang iwan ng asawa. Mabuti na lang at nakauwi na ang kanyang mga magulang. Manganganak na si Matet. Tanging sambit niya sa mga magulang. Halos liparin niya ang bahay ng kumadrona sa bilis ng kanyang pagmamaneho. Naabutan niya ito na nilalak ang pinto at may dalang kahon na kulay silver. Aling Ason, aalis po ba kayo? Jaytan, ikaw pala. Oo, pupunta ako sa kabilang barangay. May hihilutin akong buntis doon. Bakit? Manganganak na ho si Matet. Abay, ba't di mo kagad sinabi? Tara, puntahan agad natin. Tumalikod na si Jaytan upang paandarin ang sasakyan. Hindi niya napansin ang pagngiti ni Aling Asun na may ipinahihiwatig. Nadatnan nila na sobrang namimilipit na sa sakit ng tiyan si Matet habang pinupunasan naman nito ng maligamgam na tubig ni Aling Nene. Pumasok ang kumadrona sa silid kung saan nandoon ang nakahigang buntis. Pinulusuhan niya ito bago inilapag ang kahon na dala. Lumabas na kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Pakihandaan na lang ng maligamgam na tubig at dalhin mo agad dito. Baling ng kumadrona kay Aling Nene. Ikaw naman, huwag kang pumasok dito. Upang lumabas agad ang bata. Tugon naman nito kay Jaytan at sa ama nito. Tinanong ng kumadrona si Matet kung saan nakalagay ang mga kumot. Itinuro lang nito ang Durabox ng walang tugon. Panay ang sigaw niya dahil sa sakit na naramdaman. Inumutan siya ni Aling Asun at inihanda na ang mga gamit sa panganganak. Pumasok si Aling Nene, dala ang maliit na palanggana na may lamang maligamgam na tubig. Umiri ka, Ineng! Lakasan mo! Umiri ng malakas si Matet na halos mapugto na ang kanyang hininga. Hinihingal na lumanghap muna siya ng hangin bago muling umire. Napansin naman ni Aling Nene na lumabas na ang paa ng sanggol. Ngunit ibinalik ito ng kumadrona sa loob. Lumulunok din ito na para bang naglalaway na nakamasid sa dugo. Nangihina na si Matet pero hindi pa din lumalabas ang sanggol. Natakot siya na maubusan ng tubig o baka makakain ng sariling dumi ang sanggol dahil tiyak na mapapahamak ito. Tinipon niya ang lakas at muling umire, ngunit hindi pa rin lumalabas ang sanggol.
Sa sala naman ay balisang pabalik-balik sa paglalakad si Jaytan. Kinakabahan na siya dahil hindi pa rin lumalabas ang kumadrona. Bumukas ang pinto ng silid at iniluwa doon si Aling Nene. Binulungan niya si Jaytan na kumuha ng asin at magdikdik ng bawang. Inutusan naman ito si Mang Bobby na magsunog sa labas ng bahay at ilagay sa sirang kaldero. Pinalagyan niya ito ng insenso at ipinadala sa loob ng silid. Walang kamalay-malay ang kumadrona sa balak ni Aling Nene. Ilang segundo ang lumipas at may kumatok sa silid. Napagbuksan niya ang mag-ama. Agad niyang kinuha ang mangkok na dala ni Jaytan at ang kaldero na may lamang sinunog na insenso. Tinignan niya ang kumadrona. Napansin niyang hindi ito mapakali. Hinang-hina na rin ang kanyang manugang. Hindi nakatiis ang kumadrona. Nagpaalam ito saglit na may kukunin sa labas ng kanilang bahay. Pagkaalis nito, agad siyang pumalit sa pwesto ng kumadrona. Pinairi niyang muli si Matet gamit ang huling lakas. Itinodo niya ang pag-ire hanggang sa marinig niya ang iyak ng sanggol. Laking pasasalamat niya sa Diyos na naipanganak na niya ang sanggol. Samantalang hindi na bumalik ang kumadrona. Sa pakiwari ni Aling Nene, umalis ito dahil hindi natagalan ang amoy ng didikdik na bawang at insenso. Ikinuwento ni Aling Nene sa kanila ang kutob niya kay Ason at hindi nga siya nagkamali. Sa galit ni Jaytan sa nalamang muntik ng mapahamak ang kanyang mag-ina, ay agad niyang sinugod ang bahay nito. Kinalampag niya ang pinto pero wala nang nagbukas nito. Dumating ang anak ni Aling Ason dahil nag-aalala umano ito nang hindi nito sinagot ang kanyang tawag. Nagulat sila nang mapagbuksan at tumambad ang kalunos-lunos na sinapit nito. Marami itong kalmot sa buong katawan. Wala na itong puso at pati laman loob. Nagkalat din ang dugo sa sahig. Detalyado niyang ikinuwento sa anak ng kumadrona ang ginawang pagpapaanak pa nito sa asawa. Napailing ito sapagkat nakakatiyak ang anak ni Aling Ason na hindi aswang ang kanyang ina at tiyak na ginaya lang ng kung sino mang halimaw ang mukha ni Aling Ason.